pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Efeso 3:14-19. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama,
na sa kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Puno ng kapuspusan ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos sa mananampalataya ang kanyang kapuspusan. Nang tayo ay sumampalataya at ating tinanggap si Jesus na tagapagligtas at Panginoon, siya ay nagsimulang manahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na gayon na lamang. Ibig ng Diyos na ating matarok ang luwang, haba, taas at lalim ng kanyang pag-ibig, at ito ay ipinaalam niya sa paraan ng pagpapakilala niya ng kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaalamang ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang sariling kaalaman na tinatanggap tangi sa paraan ng pananampalataya. Ang sumasampalataya kay Kristo ay pinananahanan niya kaya't puno ng kapuspusan ng Diyos. Awit 42, 1, 2, 8 at 11. Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Kapag araw ay inuutusan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko ang tulog sa aking harapan at Diyos ko. Mauhaw sa buhay na Diyos. Maraming kaalaman, karunungan at kaunawaan ang ibinibigay sa atin ng mga mangangaral at guro ng Biblia. Kapaki-pakinabang ang mga ito, ngunit hindi mapapakinabangan kung hindi hahantong sa ating pagkauhaw sa mismong buhay na Diyos na umibig sa atin ng gayon na lamang, kung kaya't ibinigay niya sa atin ang mismong kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Unang Juan 4:16 hanggang 18. Ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Pananampalataya sa Ama na bumuhay na muli kay Kristo at kay Kristo na namatay at binuhay na muli ng Ama ang paraan ng pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo'y inibig ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak sa atin, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa.
Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nalalaman natin na tayo'y nananatili sa Kanya at Siya'y sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Juan 3:14-18. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang may buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan dahil siya ay pinananahanan ng Panginoong Hesukristo. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak upang mamatay para sa atin, muling mabuhay at iakyat ng Ama sa Kanyang kanan sa langit. Mula sa langit ay isinugo ng Panginoong Hesukristo ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin dahil ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Mamuhay kay Kristo. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Ama, kung kaya't ibinigay niya ang Kanyang anak. Dahil sa pag-ibig ni Jesus, kung kaya't ibinigay niya ang Kanyang sarili sa atin. Si Jesus ay ibinigay upang ating tanggapin, at sa ating pagtanggap sa Kanya, siya at ang Kanyang buhay na walang hanggan ay nanahan sa atin. Ito ang pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang pinakamataas na buhay. Maipamumuhay natin ang buhay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanggapin natin si Jesus ngayong araw na ito upang siya ang gumawa ng lahat para sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo.
Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.